Nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo, ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Sabi ko sa loob ko, wala na ngang port dun sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? May ilang Ay, magandang araw sa lahat mga idol. Diyan sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-Duterte, sulid, mga idol. Ito ngayon napuna ng kapatid. Alam naman natin to si Amy Marcos ay masyadong, ang tawag nito, yung salita niya ay masyadong masakit. Kapatid niya yun ha. Bulgar magsalita mga idol. Kumbaga napunan niya itong sinasabi ni PBBM sa kanyang mga SONA at itong mga sinasabi niya ngayon, itong spaceport. Mga ka-idol, ito lang komento ko lang ha. Real talk tayo. 20 pesos na bigas nga, hirap na hirap siya. Yun pa kaya. Diba? Hindi naman natin sinisiraan yung isang agenda nila. Pero sa ating nakikita dito sa mga nangyayari sa bansa natin, nagkakagulo na nga sila, hindi na nga sila nagkakaisa, di ba? Tapos may mga ganito pang nangyayaring corruption na involve yung mga pangalan ng Martin Romualdez, Saldico, pati siya. Paano mo paniniwalaan itong mga ganitong panukala? Di ba? Kaya napupuna siya ng hindi lang naman kapatid niya, kahit sino, kahit ordinaryong tao. Paano mo gagastusin yan? Hirap na nga tayo sa sitwasyon ngayon. Ito mga nangyayari sa bansa natin. Gutom, krisis, alam natin yan. Itong kahirapan, hindi nawawala yan tuloy-tuloy. Sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Tatay Digong, nakaramdam tayo na proud tayo. Alam natin lahat yan. At alam ng mga taga-loyalista yan. Imposibleng din nila alam. Kaya nga nakisanib pwersa yung kulay pula. Sa panahon ng mga dilaw, hindi nga sila manalo-nalo ng mga dilaw. Dumating lang itong kulay green na mamayagpag. Oh, di ba? 36 years nilang inantay tapos ganito ang nangyari. O to mga ka-Duterte. Kasi nagkataon, itong mga paliwanag, itong SONA ni Pangulo, maganda, may mga maganda naman siyang sinabi. Hindi wag nating lahatin ay hindi maganda. Gumagawa rin naman siya ng trabaho. Pero meron talagang, alam naman natin, itong mga nangyayaring corruption, yan ang pinakamabigat sa lahat. Diba? Itong mga budget ng pambansang budget ng Pilipinas na nawawala, iwan ko lang kung naibalik. Dito ngayon, napuna siya ngayon, itong mga plano niya sa atin, kapatid niya na mismo ang nagsabi. Diba? Kapatid nga niya, grabe magsalita, hindi walang kaso. Samantalang itong mga lumalaban sa korupsyon, Marcoleta. Ito si Kong Mike Defensor, itong mga 18 Marines, may mga kaso. Lumalaban sa korupsyon, binubulgar nila itong korupsyon matapos kakasuhan. Ito ngayon, alam naman natin to, pag manonood kayo ng balita, mga ka-Duterte, tayo mga idol, dito kayo manood sa SMNI. Wala nang iba. Tandaan nyo yan. Matagal tayong nanonood ngayon itong mga ibang network dyan. Dumating itong SMNI. Dito tayo sa totoo. Walang santo-santo, walang kinikilingan. Di ba? Totoo talaga. Ngayon, nandito si Amy Marcos kasama itong mga dating, itong nandito na sila ngayon sa SMNI, itong mga banateros. Panoorin natin at pakinggan natin mabuti. Kasi may mga usapin ditong mga malalalim at makakakuha rin tayo ng magagandang idea, 'di ba? Malay mo may mangyayaring maganda, himala, o talagang guni-guni lang. Ay, wag naman ako, hindi naman ako porket natatawa ako ay parang insulto, wag naman sana ganon. Kasi nakita nga natin, talaga para sa akin may respeto, binoto ko naman si Pangulo sa totoo lang dahil kay Inay Sara. Dahil sa mga Duterte. Yun lang, wala nang iba. Pero ito mga nangyaring pangako ay wala naman talagang nangyari.
Meron naman siyang na ano, nung panahon sa eleksyon lang. Panahon ng eleksyon lang itong 20 bigas. Ngayon wala na, tapos na, wala na, 'di na ituloy. Kaya mahirap bilang isang kagaya natin na simple lang na tao, tapos alam na natin na hirap tayo sa pang-araw-araw, 'di ba? Tapos ganito pala yung nangyayari sa atin, wala. Yung leader na inaasahan sana natin na si Tatay Digong wala na ngayon, nasa dahig. Isipin mo yun, presidente, dinala nila sa dahig. Oh, 'di ba? Ngayon, pag-usapan natin 'to sa itong Banateros mga ka-Duterte, panoorin natin mabuti, pakinggan natin si Amy Marcos. Kung ano ang kanyang reaksyon sa kanyang kapatid, mga idol. Tara, let's go! Political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi Sumasalamin. sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment, wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Siyempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Sabi ko sa loob ko, wala na ngang port dun sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, Yan may punto tong itong sinasabi ni Amy Marcos. Kasi, ang problema kasi natin dito mga ka-Duterte, itong sinasabi ni Amy, maraming nagre-report sa kanya. 'Di ba? May mga nagsasabi, may mga accomplishment, wala naman daw, sabi ni Amy. Kagaya ngayon, mayroon siyang agenda patungkol dyan sa spaceport, dyan pa sa Cagayan. Kagaya ngayon, sabi niya, wala ngang mga pier, walang airport, tapos maglalagay ka pa ng spaceport. Ano yun? Kumbaga, mas uunahin mo pa ba yung spaceport, itong rocket-rocket, kumpara doon sa mga pangangailangan natin, sa mga kagaya nating mga Pilipino, kagaya ng mga airport, number 1 yan, panlalawigan, di ba? Itong dungguan ng pangdagat, mga ganun. Seaport, yun ang dapat unahin bago yung spaceport. Yan, hindi ako naniniwala. Sorry talaga. Sorry sa mga hindi naman ako natatawa dahil natatawa ako kung i-imaginein mo mga ka-Duterte. Yung reality lang ba? Malabong malabo. Ang dami nang nangyaring corruption ngayon. Sorry ha. Medyo natatawa ako dito kay Manang Amy kasi kumbaga kung magsalita kasi ito, prangka. Totoo, prangka ba? Yung direct to the point na siya magsabi ba? Wala siya yung pahinto-hinto. Talagang, mas unahin mo po ba yun? Talagang maraming magtatanong sa kanya kasi kapatid niya yun. At alam natin mismo, imposibleng wala silang kontak ng kapatid niya. Imposible yun. Magkapatid yan. At alam natin lahat na si Aimee, mahal na mahal niya si Bongbong. Kapatid niya yan eh. Inalagaan niya yan, maliit pa. Nawala yung tatay, nanay, yung tatay nila, parang binili na sa kanya yan. Siya yung panganay na ate. Di ba? Hindi niya naman magiging presidente sa totoo lang dahil kay Aimee. Dahil kay Aimee kaya nanalo yan si Bongbong. 100%. Alam na natin yan noon pa. Di ba? Alam natin yan. Dikit lang to si Aimee kay Tatay Digong eh. Yun lang yung totoo. Real talk tayo. Huwag tayong magalit man sila sa atin, ay totoo yun. Imposibleng, ikaw, unahin pa ba itong mga ganito? Paano napakalabo na usapan yan? Nagbumukha tayong nito. Unahin pa ba, kahirapan, grabe na nga nangyayari sa atin. Itong mga, hindi lang yun, pati itong mga kabataan ngayon, di ba? Kumbaga, na sila, kumbaga,
kampante sila kasi hindi sila nakukulong. Yung mga ganong problema. Yep. Eh, nako. Daming problema sa bansa natin. Hindi yan, imposibleng uunahin pa to ng administrasyon natin. Maraming dapat unahin. Una, marami silang batas na dapat ipatupad. Walang takot yung itong mga kabataan ngayon. Number 2, itong kahirapan. Number 3, itong mga namumuno dyan, yung nakaupo. Ay, tuloy na nga natin. Tapos kinain na ng buong dagat at ng ilog, sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa racket na to? Nagtataka nga ako ba, at kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala na nga baril. Na babara yung mga second hand na bulok galing South Korea. Eh, hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan, nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastosan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion nung DepEd, yung school building fund. Eh, hindi naman nagre-report na Mga ka-Duterte, post lang natin na ako itong modernization na sinasabi ni Amy Marcos. Sa panahon ni Tatay Digong, merong mga modernization na itong pandagat, itong di ba, itong mga Black Hawk noon ni Tatay Digong at saka itong mga fighter jet na gamit noon sa panahon ng Marawi yun. Malaking tulong yun. Dapat, kung ang admin ngayon, kung nag-iisip talaga sila, para sa akin uunahin nila itong kung sa modernization number 1, itong mga ng sundalo, pangangailangan, uniforme, ganun na, basic, baril, mga ganun, basic nilang pangangailangan. Lalo na yung sapatos nila, kita yung ibang sundalo, halos wala na. Itong mga night vision, kailangan nila yun. Yung mga ganun, napaka-importante, basic na basic, pero yung mga drone na high-tech talaga. Yung magagamit. Pero ito kasi spaceport, mukhang hindi magagamit yan. Gastos lang yan mga ka-Duterte. At saka alam natin to, itong panahon ngayon, grabe ang napakahirap, mahirap magtiwala kung magpapautang na naman ang ibang bansa sa atin. Tayo naman magbabayad, tayong mga Pilipino. Hindi naman ang magbabayad yan ang gobyerno eh. Hindi naman. Tayo ang mamamayan ang bababayad. Lahat ng pera natin ang pupunta sa kanila eh. Itong mga natin, mga taxes, diyan mapupunta. Tayo pa rin ang magbabayad lahat yan. Ngayon, kung pinag-usapan itong modernization, kasi kung modernization naman talaga itong spaceport, hindi pa right time para sa ating lahat. Alam natin to ay marami tayong problema. Maraming dapat unahin kumpara sa ganito. Kagaya niyan, binanggit ni Amy, itong mga modernization nga, kung magpapatupad man sila, unahin itong mga basic. Kasi ito ngang mga gamit na pang ng mga sundalo, di ba? Mga second hand pa nga ang gamit nila, galing South Korea. O yun, mga ganun, palitan yan. Yan ang unahin. Malaking gastos din yan, Lalo na to, sport. Unahin pa ba yun? Unahin nila itong si Tatay Digong sa panahon niya, ang inuna ni Tatay, itong mga seguridad ang inuna ni Tatay. Lalo na usapin sa security zone natin sa Pilipinas. Kaya nga bumili siya sa pang-modernization nun, mga pandigmang pandagat, panghipapawid, di ba? Tsaka benepisyo ng mga sundalo. Plus itong benepisyo ng mga sundalo, either sa mga educational na mga anak nila. Napakaganda. 'Di ba? Mga ganong pangunahing layunin ang dapat unahin. Yeah, 'di ba? At least napag-usapan lang 'to ngayon. Kaya pag manunood kayo ng mga balita, SMNI lang. Kaya dito maganda pag-usapan. Walang real talk tayo mga yun mga nandyan yung mga nagtatanong, real talk yan eh. Oh, 'di ba? May budget ba ang Pilipinas para dito?
Mga ganun. Si Senador Amy, alam niya yan. Senadora yan eh. Ayos, may malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, taas ang sahod ng guro. Yan ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building. Yun, mga idol. Tama si Amy. Number 1 ang mga teacher, lalong-lalo na sa mga bulubundukin. Alam naman natin lahat ngayon na nagkalat itong social media na mga eskwelahan, di ba? Itong OBP, kita nyo halos tumatawid pa ng bangka, sasakay pa sila ng ganito, ganyan, nilalakbay pa nila, paakyat sa taas ng bundok bago makarating doon sa eskwelahan. Yung mga ganun mga ka-Duterte, ang mga guro na yan ay parang bayani. Malaking tungkulin ang ginagawa nila. Dapat talaga sila, itong mga teacher na yan, mga guro na yan, lalong-lalo na sa mga lugar na bulubundukin, dapat malaki ang kanilang sahod. Yung mga teacher na yan, lalo na sa mga bundok. Bago makarating doon sa eskwelahan, minsan 3 hours, 4 hours. Alam natin yan, kaya tayong mga mahirap, lalong-lalo na sa mga probinsya. Bandang Mindanao, napakaraming ganun. Yung mga liblib. Maraming ganun mga idol. Hindi alam ng mga Taga-Luzon nila. Hindi nila naranasan, napapanood lang nila yan. Alam natin, sa Mindanao, maraming ganun. Diyan sa Luzon, hindi nila alam yan. Tayong mga taga Mindanao, tayong mga Bisaya, alam natin. Kabalo tatanan unsay nahitabo sa atua. Labi na din na sa mga lugar na grabe jud ka, halos wala kay masakyan, habal-habal lang. Luoy kayo mga ka-Duterte. Kawawa tayo mga Pilipino. Dapat talaga yung mga teacher na yan, number 1 ang priority. Kasi matindi ang kanilang obligasyon. Hindi lang sila guro, parang ina. Hindi lang isang bata ang binabantayan niya bawat araw. Ang dami niyan. Diba? Buti na lang ngayon na nagkalat itong social media, nakita natin itong mga liblib na lugar na eskwelahan. Maraming kailangan. Paggawa una-una, paggawaan sila ng magandang eskwelahan. Di ba? Kita nyo yung iba dyan, halos wala. Mga vloggers lang nakakatulong minsan, pumapasok sa loob. Malaking tulong dito itong mga vloggers. Malaking tulong. Kaya OBP, believe ako sa OBP talaga. Kasi itong ginagawa nilang, mayroon silang satellite na branches, sila ang unang-unang nagtutugon na pumupunta, namimigay ng pangangailangan sa mga estudyante, basic na pangangailangan. Libro, notebook, ballpen, minsan tsinelas, di ba? Bag, payong, mga ganun. Raincoat pala, raincoat. Mga ganun, malaking tulong. Ang mga bata, pag nakaka-receive ng mga ganung regalo, tumataba at nagkakaroon sila ng determinasyon na motivation para mag-aral mabuti. Napaka-importante sa lahat. Napaka-importante sa lahat. Diba? Mga dapat unahin. Kaya maganda dito mga idol, dito sa itong agenda ba tawag nito, itong SMNI na ginagawa nila na usapin, maganda itong kanila. Napag-uusapan itong mga dapat unahin sa bansa natin. Daming problema sa atin. Alam na, maswerte lang talaga tayo. Maswerte lang ako kasi nandito ako sa ibang bansa. Kahit hirap na hirap yung magulang ko, magsaka lang kami sa amin. Sa araw-araw. Monthly, nagpapadala ako ng pera. Maliit lang, at least kahit papano. Nakakatulong sa aking mama, sa aking kapatid. Di man lahat sila nabigyan ko, pangakamag-anak ko. Pag meron ako, nagbibigay. Maswerte lang talaga ako. Kaya, sipag din kailangan. Lalong-lalo na sa ating mga probinsyano. Hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat?
Saan yung internet dun? Walang kuryente dun. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yan talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila dun sa Salary Standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may nasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin eh. Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. Mga ka-Duterte, hanggang dito lang. Itong sinasabi ni Amy, no, na sa totoo lang mga ka-Duterte, medyo lalo-lalo na sa mga public school, kaya mababa ang score ng mga sa mga estudyante ha, pagdating sa, minsan kasi may level tayo eh. Kulang talaga ang tugon. Ay, ibig sabihin, lalo-lalo na sa mga ganitong lugar, mga bulubundukin, hindi advance. Kulang ang knowledge. Katulad niyan, napaka-importante din mga sumabay tayo sa ibang bansa. Kahit sabihin na natin, sumabay tayo sa Luzon. Kasi doon kasi medyo syudad talaga. Paano pag nasa mga probinsya, mga bundok? Walang internet, di ba? Ngayon, kung walang internet, bigyan ng solusyon. Imposible naman hindi pwedeng malagyan ng internet yan doon. Maglagay ng satellite na malapit doon sa bundok. Gawa ng paraan, mga ka-Duterte, para makasabay ang mga bata dyan sa loob o doon sa may bundok. Kawawa mga idol. Aminado ako dyan. Ako, high school lang ako natuto dito mag-computer. Ay, high school, I mean college. High school kami, I think 2 lang yung computer doon. Hindi pa kami makahawak. Basta-basta. At nung panahon namin, parang hindi pa ganun ka, wala halos, may internet man, hindi kayo ganun ka sa amin. Late 2020 kasi ako 2000 pala. High school, ako 2003 yata ako nag-graduate. Hindi pa ako ganun, wala. Mayroon may computer na, pero wala. As in, wala. Kulang talaga. Public school din niya ako nag-aral, nag-graduate. Kulang mga ka-Duterte, kulang. Isipin mo, college na ako natuto yun. Hirap na hirap pa nga ako pag PowerPoint. Diba? Excel, hirap na nga eh. Mga basic dito sa computer, hirap na hirap. College na, kung di ka magsipag, kung di ka magkusa na pag-aralan mo kung anong kalakaran ngayon sa itong nangyayari sa modernization ng nangyayari ngayon sa mundo, itong generation ngayon, pag di ka sumabay, talagang mabibiyahin ka. Lalong-lalo na dyan sa mga bundok. Di ba? Mga magulang natin na magsasaka. Ngayon, high-tech na pati cellphone. Pag di ka makasabay, wala. Kawawa. Kaya mga mama ko, ang gusto lang niya, call. Wala, di siya makasabay. Lalo na walang magtuturo. Diba? Mga ganun ba? Napaka-importanting sumabay ka sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Kaya ang nangyayari sa atin, lalong-lalo na sa tayong mga kabataan, mga itong nangyayari ngayon sa bundok, talagang maraming mga mababang score. Hindi nakakasabay kasi kulang ang tugon dyan. Wala tayo ha. Late ba? Hindi advance. Kaya kawawa kung tayo, mahirap lang. Talagang medyo delay. Ang maganda lang sa atin, masipag. Puro sipag, kulang sa ganito, hindi rin pwede. Kailangan sipag tapos talino. Magkasama yan. Hindi lang puro talino. Tapos walang sipag. Mahirap din yun. Kadalasan kasi sa atin, taga Mindanao, sipag marami. Meron man dito, halos tama lang. Kailangan rin tayo ba? Kagaya ko, puro sipag lang ako eh. Talino ko wala. Late lang yan. Talino ko lumabas. Ay nako mga idol. Itong space rocket port na sinasabi ni Pangulo, mangyayari to sa tamang panahon. Pero this time, itong time niya, malabo yun.
Si Aimee na nga nagsabi niya, kapatid niya. Malabo. Ang daming problema sa bansa natin. Uunahin mo pa ba yun? Diba? Na ito mang nangyayari sa corruption, paulit-ulit na lang tong corruption eh. Sa suna niya, sinabi yan. Huwag na tayo dyan, minsan nakakarindi na eh. Di ba? Itong mga sinasabing nakakulong, hindi naman nakatanggap ng maleta yun. Donation yun kay Marcoleta. Donation. Hindi lang niya dineklara sa kanyang salin. Sila pa itong binigyan ng kaso. Mahirap magsalita mga ka-Duterte itong mga nangyayari ngayon kasi sabi na nga ni Baste ay napakahirap intindihin itong admin ngayon. Kasi pag hindi ka sumunod sa kanila, kung ayaw mo sa kanila, talagang paparusahan ka. Yan, parang silent ang dating ba? Martial law, parang ganun. Hindi man siguro, pero mahirap mag-ingat. Tayong mga kagaya niyan, mga malapit sa puso ng Duterte, sila Robin Padilla, Senator Bongo, si Bato, lalo-lalo na si Bongo mga ka-idol. Kaya tahimik si Bongo ngayon eh. Medyo nakapokus lang si Bongo sa kanyang trabaho. Kaya tama lang yan si Bongo, huwag masyado siyang mag-react. Kagaya ni Senador Lito Lapid, simple lang, neutral lang siya. Mahirap eh kasi ang nangyayari ngayon, 'di ba, ang kagaya nga kay Martin Romualdez, dating speaker na alam naman natin to ang kanyang pangalan ay namamayagpag. Sa panahon pa lang ng mga Diskaya, may mga kongresista na-involved na pangalan, wala namang nakulong. 'Di ba? Sinong yung nakulong? Si Bong Revilla, si Jinggoy. Yan, wala namang sinabi na katanggap sila ng maleta, 'di ba? Ang kanilang aligasyon ay mga kickback. Hindi pa naman yan guilty, ito ay aligasyon pa lang. Kaya sana ito si Saldico, kasi si Saldico talaga, at kung di lang binunyag yan ni Inday Sara, doon talaga yan kay Inday Sara nagsimula. Lahat yan kay Inday Sara nagsimula yan. Kaya gigil na gigil si Inday. Kumbaga, nananahimik daw siya. Kung pinabayaan nyo lang ako, nagtatrabaho ako, ganun ba? Siyempre, alam natin lahat yan na ang Duterte talaga at malapit ng 2028 at alam nila mismo na si Inday ay napakalakas. Alam nila yan. Kaya sana, tayong mga Pilipino, pagdating talaga sa politika, hindi nagkakaintindihan ang bawat isa. Mga Pilipino man, ibang lahi. Kahit nga yung kamag-anak mo, 'di ba? Pagdating sa politiko, 'di ba? Marami diyan mga barangay kapitan, kapwa-kapatid nag-aaway-away dahil lang sa posisyon. 'Yun ang mahirap sa ating mga Pilipino. Mahirap. Kaya we'll see. At alam naman natin 'to, si Inday ay kumbaga nagro-rolling ang kanyang impeachment case ngayon sa mga nangyayari. Abangan na lang din natin to kasi itong salin ni Inday gusto nilang buksan, which is hindi talaga tama yun. Sa panahon ni Tatay Digong, kung naalala nyo, itong bank statement na gustong-gustong buksan ng mga taga-kamara, di ba? Na sinabihan, hindi mo ba alam yun na bawal yan? Kahit sintimo lang o billion man ang nakalagay dyan sa kanyang account, ay bawal yan na bubuksan nyo na ganito ganyan. Di ba sinabi ni Tatay Digong? Lalo-lalo na yung salin. May due process yan. Hindi man ako abogado, obviously, kaya nga tinatawag na confidential fund yan. Hindi basta-basta. Lalo na yung salin. Private nila yan eh. Wala kang, kumbaga maghihingi ka muna ng authorize. Wala nga silang ebidensya. Kumbaga naghahanap pa lang silang ebidensya doon. Doon sila maghahanap sa loob nila. Wala pa nga silang ebidensya. Di ba? Ganun yun. Maghahanap pa lang sila ng ebidensya. Wala pa silang ebidensya mga ka-Duterte. Mga idol, itong nangyayari sa impeachment nila case,
Wala sa ebidensya. Confidential fund, 125 million, na-audit na rin ng COA. Pinuntahan na rin ni Inday Sara yan sa kamara noon. Mag-isa lang si Inday. Oh, takot na takot pa sila noon. Pinagsabihan pa sila ni Inday. Ay, alam naman kasi natin mga idol, ang Pilipinas talaga, pagdating sa politiko, minsan, kawawa lang talaga tayong mga Pilipino. Nilalaro-laro nila ba? Parang mayroon silang taong gusto nilang iluklok dyan. Tapos para, ano lang yun, parang puppet lang nila yun. Ang nasa likod talaga dyan, itong mga mayayaman. 100%. Yung mga mayayaman. Kasi silang magpapatakbo sa atin. Sila magpapatakbo. Kaya pansinin mo yung mga mayayaman dyan, di naman halos lahat mga Pilipino ang may-ari. Ibang lahi. Kawawa tayo mga Pilipino. Tapos hindi tinuturo sa atin ang tamang mga kagaya ng mga inchik, di ba? Maliit pa lang sila, meron silang talagang todo kayod sila sa ganitong sistema. Negosyo. Kaya sulit ang kanilang sulit ang kanilang layunin. Maliit pa sila, natitrain na sila. Andun pa rin yung pag-aaral, education, pero nakatutok sila sa mga nila, mga business nila. Kaya namamayagpag sila. Tayong mga Pilipino, ang mindset natin, puro aral. Aral. 10 taon mag-aaral. Tapos naging empleyado ka lang. Habang buhay. Ganun ka lang. Yun ang nagiging sistema natin. Aral, trabaho, empleyado, tapos na. Buti nauso itong social media. Simula nung nag-pandemic, nagkaroon tayo ng mga thinking, mga mindset at mga business na dapat napakasimple pero effective. Di ba? Na maliit pa lang dapat pala matutunan na natin. Hanggang sa paglaki, hanggang sa maipamana mo sa mga anak mo. Mahirap ka man, at least hindi ka magugutom. Mga ganong mindset. Wala sa atin. Ako sa panahon ko, wala. Tanim-tanim lang kami, pero hindi talaga nakatutok yan. Puro aral. Aral lang. Wala sa atin yung mga mindset na ganito dapat. Balance ba? Kasi napag-usapan lang kasi natin tong mga ganito, mga ka-Duterte. Kasi sa atin, kulang talaga ang tugon ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na sa mga mahihirap na kagaya natin. Kulang. Magsasaka, kulang. Kaya malaki man ang kalupain natin sa ating mga lalawigan dyan sa probinsya, wala. Mahirap ka pa rin. Paano? Wala tayong knowledge. Kulang ang support. Wala tayong mga makinarya. Walang kapital para suportahan. Kulang ka. Dito sa ibang bansa, pag malaking lupa mo, talagang mamamayagpag ka. Aasahan na meron ka talagang kikita ka. Yun ang advantage sa ibang bansa kumpara sa atin. Kaya napag-usapan lang natin to kasi napag-usapan yung mga modernization. Kasi may mga dapat tayong mga layunin na dapat unahin. Yun lang. Para sa opinion ko kasi yun ang nakikita ko at na-experience ko. Paiba-ibang lipat bahay ako. Hindi naman kasi broken family ako. Napakahirap. Tapos sila, di ba? Hindi nila alam yun. Mayaman sila eh. Tayong mga mahirap, di nila naintindihan. Kaya nga sabi ni Tatay Digong noon, hindi nila alam yan. Hindi nila na-experience yan. Buhay nila. Kung ano ang buhay ng talagang masa. Kaya lalong minamahal ang Duterte. Kasi masa sila. Alam ng mga Duterte ang sitwasyon sa mundo ng mahihirap. Kaya para sa akin, bilib ako sa Duterte. Wala nang iba. Kaya ako, mag-ingat lang talaga si Inday Sara. Yun lang masabi ko. Kasi maraming naiinggit dyan sa kay Inday. Alam niyo bakit? Hindi sa posisyon. Ang ibig kong sabihin, hindi rin power. Pagmamahal ng taong bayan. Ang tiwala at respeto, hindi nila matitibag
yung isip ng tao ngayon. Di katulad kasi noon na wala pa tong mga internet, wala pa tong social media, talagang 100% mga ka-Duterte, yung Mindanao na yan, ay dilaw talaga yan noon. Kasi ang network na pinapanood natin, kung ano lang nakikita na sa balita noon, yun eh. Nagets niyo yung sinasabi ko? Halos buong Mindanao ay dilaw talaga yan. Ako naabutan ko yun, ng mga dilaw. Talon na talon pa ako nun. Kasi lumapag si Cory Aquino dyan sa amin. Talagang dilaw. Hindi natin alam yung nasa likod nun eh. Mahirap magsalita ang mga itong Aquino ay mga ganito. Meron kasi sa likod niyan. In 100%. Kaya nga sabi ko, pauupuin niyan sila. Pero ang nasa likod niyan ay hindi naman talaga sila. Yung mga mayayaman. Ibig ko sabihin, alam naman natin yon sa panahon ni Duterte, itong mga mayayaman, hindi talaga sila namamayagpag. Magbayad kayo ng tamang buwis. Isipin mo, tubig ng Pilipinas, hindi tayo ang may-ari. Dapat yan, ang may-ari yan ay ang mga Pilipino. Tubig, mga idol. Yan ay likas na yaman. Tubig, ano pa ba? Kuryente, dapat nasa ano rin yan. 100%. Alam naman natin yan, ang kuryente natin ay nasa Meralco. Pero dapat talaga, ang may hawak niyan ay ang pamahalaan. Ang may hawak niyan dapat ay pamahalaan, pati ang tubig at kuryente. Para mura. Hindi tayo laro-laruin. Kasi kung magmahal ang mga ganito nila, mga equipment, mga machine, pati tayo madadamay, mamahalan pa tayo bayad. Ganun ang mangyayari. Samantalang kung may hawak niyan ay itong pamahalaan, hindi ganun kabigat. Kasi nagbabayad na nga tayo ng tax, di ba? Araw-araw, tuwing sahod natin, nagbibigay tayo ng ano eh. Ganun lang, kaya hirap eh. Kita nyo naman, ang daming gusto umupo sa pagka-politiko. Kasi nandyan ang pera eh. Kumbaga, hayahay ba? Upo lang sila. Tayo ang kawawa. Todo kayod, kung lalo mga construction, nagpapala, gagawa. Sus, grabe. Init-init sa atin. Tapos sila, di ba? Upo lang, pirma. Tingin-tingin. Ganun lang. Tapos, mas malaki pang sahod sa atin. Triple up. Baka times 10 pa. Samantalang tayo, minimum wage. Sila, sobra-sobra. Iba kasing kalakaran sa atin eh. Papel ang kailangan. Ibig ko sabihin, pag graduate ka, maganda ang natapos mo, malaki sahod, parang ganun, di ba? Pupunta ka sa magagandang kumpanya. Sa ibang bansa, hindi. Pag mabigat trabaho mo, the more na malaki ang sahod mo. Samantalang sa atin, wala. Ganun mga ka-Duterte. Malaki ang pagkakaiba sa atin. Kaya nakatutok talaga sa atin pag-aaral. Pag-aaral. Kaya hindi lahat sa atin mag-aral ka hanggang empleyado ka lang talaga. Kaya maganda mag-mindset. Maging ikaw ang may-ari. May sarili kang negosyo, may sarili kang ganito, ganyan. Yan, maganda. Mga inchik, ganun na. Alam natin lahat yan. Kasi nagkalat yan sa social media ngayon. Itong mga entrepreneur, ang daming mga sinasabi eh. Marami tayong matutunan ngayon sa social media. Huwag nyo lang gamitin sa hindi maganda. Dapat in good. Maganda kasi ang pagsisipag din, kailangan samahan din natin ng sa may taas. Humingi tayo ng pasalamat, tawad, gabay. Kailangan, napaka-importante yan. Hindi tayo perpekto. Kahit sino sa atin. Walang perpekto talaga. Kaya hindi rin ako pwede magsabi. Hindi naman ako perpekto na tao. Based lang sa akin na experience at saka nakikita. Ganun naman yan. Kaya I hope lang na tayong mga Pilipino ay magkaisa kasi isa lang naman ang layunin natin. Sana guminawa ang ating bansa. Darating ang panahon, mawawala rin tayo dito. Mga ka-Duterte. Hindi natin madadala lahat yan. Yun nga lang, siyempre mayroon tayong mga maiiwan, itong mga pamilya natin, mga anak natin. Kaya tayong mga magiging magulang na, iba na kasing kalakaran ngayon, itong generation ngayon, mga ka-Duterte. Kung hindi ka talaga magsisipag, ay talagang mabibihain ka. Nandun ka lang, kung nandyan ka lang sa lugar nyo,
Kung ang lugar nyo ay talaga halos lahat ay walang asenso, umalis ka na dyan. Mga ka-Duterte, kumbaga napag-usapan lang natin itong mga buhay-buhay kasi ano ba dapat ang uunahin, di ba? We'll see. Abangan na lang natin to sa mga susunod na balita. Ito sa SMNI. Kaya maganda dito sa SMNI. Gustong-gusto ko yung mga balita nila. Lalong-lalo na mga ganitong usapin. Gustong-gusto kong makinig. At kung ano itong mga dapat unahin, mga ano nila, mga agenda nila sa atin. Lalong-lalo na dapat mayroon silang layunin para mga solusyon. Yan ang kailangan natin. Hindi lang yung pang ayuda. Hindi pwede yung ayuda, puro ayuda. Pera natin yun. Ang maganda pang matagalan, magagamit sa mamamayan, itong mga release, mga subway, mga yan, dapat ituloy yan. Mga proyekto. Kasi yan ay magagamit sa ating lahat. Mawala man sila, mayroon silang dapat maiwan. Ang ibig kong sabihin, yung tinutukoy ko, katulad kay Tatay Digong. Ang ginawa ni Duterte noon, itong war on drugs, lahat tayo dyan ay nagbenepisyo. Hindi si Duterte. Hindi rin pamilya ni Duterte. Lahat tayong mga Pilipino ang nagbenepisyo dyan sa war on drugs na yan. Napakaswerte mo. Napakaswerte nating lahat. May Duterteng dumaan sa buhay natin. Aminado. Real talk yun. Alam nila yan. Itong mga makakaliwa dyan. Sino pa bang partido mo? Alam niyo lahat yan. Kung may anak kang bata, kung napakaswerte mo talaga. Duterte lang ang lumalaban dyan sa pinagbabawal na yan. Walang ibang lakas dyan. Kasi katakot-takot. Sino bang gustong harapin yan? Katakot-takot niyang, sus, grabe yan. Alam natin yan, napakadelikadong sitwasyon na yan. Buhay mo kapalit. Buhay. Kaya, thank you. Believe ako sa pamilya Duterte. Kaya thank you at dumaan sila sa nasyonal, hindi lang sa local. Kaya, di ba? Binoto sila ng taong bayan. Kaya mga idol, maraming salamat. Hanggang dito na lang tayo. At sana tayo ay magkaisa para sa ating bansa. Maka-Duterte man, maka-BBM ka man, maka-pink, ano ba ngayon? Puti na sila, pink, ano bang kulay mo? Iisa lang ang layunin natin na para sa bansa natin. Okay? Kaya maraming salamat mga idol. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Maraming salamat. I hope mag-ingat tayong lahat. Mag-ingat talaga mga idol kasi ngayon hindi natin alam. Kahit kapitbahay, grabe, basta mag-ingat. Maging aware kayo sa palibot. Okay? Thank you mga ka-Duterte. Ingat tayong lahat. Maraming salamat and God bless.